Good day everyone! Tara na, samahan niyo ako sa aking paglalakbay. So dito muna ako dumaan kasi sobrang init sa National Highway. So dito ako sa Many Man-Made Forest. Alam niyo kung saan ito? Alright, simulan na natin ang pag-adventure at alamin kung ano ang pakay ko dito. And now, this is the so-called multitasking. Driving while shooting and videoing. Ayan, ikaw na talaga. Reminders po dyan sa mga riders. You have to take extra careful when driving para maiiwasan yung mga hindi magagandang kaganapan sa kalsada in order to arrive your destination safe and sound. So, balik na tayo sa aking pag-a-adventure and I'm approaching now at the silent city of Calape, Barangay Bonbon. Paglagpas ko sa sentro ng Barangay Bonbon, ito po ang landas kong tatakin. O taray, tatakin talaga, lalim ng Tagalog ah. Oh, bakit may niyog? Tapos na ang binignit time ah. So, ayan po yung adventure ko today. I need to cross over that rice fields na may kasada. Ataray ang translation. Grabe ang explanation ni Madam. And here we go. At may nakita akong expressway dito. Hindi lang po sa syudad pala yung mga expressway. Andito din pala oh. Tingnan nyo, di ba? Pagdating dito, nakita ko yung dalawang daan. So, saan ba ako nito? Sa pula o sa puti? So, I decided to go to the right kasi yung dati kong dinanan sa left tapos nahulog ako dyan. And, nagulat ako dito. Wow. Kasi, meron pa palang pwedeng lapagan ng mga helicopter tsaka yung mga maliit na plane dyan kapag busy yung mga airport natin. Oh, tingnan nyo, ang lawak-lawak ng lupain dito. Alam nyo bang nagjitli-jitli ako dito? Kasi sobrang hirap ng daan eh. My goodness. Pero okay lang. That's part of my exploring and adventuring. Kasi padura-dura ka eh. Ayan. Anong ni-enter? So, this is it. Malapit na po akong mag-top of the world. Yes! Akala ko si Mount Apo na yung nakita. O, tingnan nyo. Pagkatapos kong bumaba, paakyat na naman ako dyan. Ayan, liliko na naman ako. Roller coaster na to mga kaibigan. Everyone, alam nyo ba yung daan dito is pababa, pataas, paikot-ikot pa. Sabi ng palaka, dumiretso ka na. And now, I finally found you. Ayan o, bintig na. Ito na po yung lugar namin. Ligtas na po ako sa mga posibleng humahabol na mga banakon. Alam niyo yung banakon? It's a kind of species na gumagapang mga kaibigan. At last, nakarating na rin po ako sa pinaka-main event ng paglalakbay kong ito. So, good day guys. Dito po ako sa bahay ng isang kaibigan ko kung saan yung isa sa mga hanap buhay niya is kasi housewife lang po siya. So while taking care of the kids, nagaganito din siya. This is one also of the Bori product sa mga buli. Isa din po ito. Aside yung binablog ko na broom making, isa din po ito ng product sa buli. So, ang gagawin dito is yung mga hula-hula. Tapos pwede din siyang gawing banig, yung mga ganito. Marami po siyang magawa mga ganito. Mga native products po. Okay, so, maraming gumagawa dito sa amin. Sa aming lugar, dito sa Bintig, Calape, Bohol po. So, tingnan natin yung proseso ng paggawa nito ha. Okay? Ba? Kinahogran, di ko ani sa una ba? Ginoo ko marusek. Oo, dyan may trabaho na sa high school pa ko dahi. Ibagyan naman ko katangkis. Uy, magsukad, graduate ko high school, wak na.
So, I tried to make tangkis-tangkis because dati nga gumagawa ako ng ganyan and I don't know how to call it in Tagalog or in English yung tangkis eh. It's in our dialect term. So, kayo na po bahala ha. So, I'm getting ready for the warm-up. Bayan. Ala, kumawa pa baka kwali. Nagmasteral ako dati nito ha. And doctorate. This is my bachelor's degree. It was long time ago in Bintig. Saan kito? Ganaan ko din ha? Hala! Ano mo? Tugungan ako ka din no? Ano? Ba't din eh? Kaon yung kaon? Ba't din na? Ala ko lagi. Kaya, ayun na lagi. O, nga yun lagi. Bigaya na dito, aling. Iliton mo na rin naman ka man. Oo. Handa, bigla. Simuingat na kakamako. Handa, bigla ko kumaod. Ano naman eh. Hoy! Opposite. Ano na? Handa, bigla lagi ko kumaod. Ito malaki. Ito na kayo, ma'am? Ala, oy. Bigla lagi ko kumaod. Kailan ni Ron? Kano? Kumaod ako. Ang saba. Oy! Oy, di ba? Ang lalagi. Ang naon eh. Allah, hala. Oy, ginawa ko marunod. Sige na. Hala ka, ma-off ako. Oh my God. Hindi na tabang na langit. Hindi na dito magtangkis ang balik. So, ayan o. Tingnan nyo. Oo, diba? Ang galing-galing. Tapos, ang bilis tingnan. Parang sobrang easy-easy lang ah. Pag sanay ka na, ganun talaga. Ganyan ako dati eh. It's been decades na hindi ako nakapagtangkis kaya hindi na ako marunong putol-putol na. Aksaya lang ng buli. It's Boria in Tagalog. Basta kami na bahala mag-translate ng tangkis in other words ha. Itong mga buli na to, binibili din nila. Ang ganitong kalaki is 2 pesos to 5 pesos. Meron din pong mga malalaki tulad nito, 10 pesos to. Mabilis makapag-ipon ng mga tinangkis ito pag malaki ang buli. After nun, kailangan siyang ibabad at lagyan ng medisina para itong tinangkis, the so-called tinangkis, puputi siya. Mabilis po siya maibinta pag malinis at maputi yung tinangkis. You need to soak it in the water, stir slightly until golden brown. Hoy, Day! Hindi yan fried chicken. Ay, sorry po. Akala ko, nagluluto po ako ng tinangkis with crispy fry. So, ayan po. Kailangan lang po siyang ibabad from 30 minutes until 1 hour. Then, you can already remove that in the water and hang it up. But, as much as possible, you need to wear gloves para protektahan yung kamay mo. Kasi may medisina yan eh. So, ito na yun malinis na at maputi. So, we have to sampay this one para mauga na. Katawa sila. So, after soaking it in the water, you need to sampay it here. You see na? To let it dry and then para ready nang i-bundle. Kasi kailangan pa yung i-bundle before yan ibenta para mabigat po siya. Kasi depende kasi yung may benta mo sa bigat ng bundle na ginawa mo. So, ayan. Let it dry. Let it dry. So, tuyo is on the process. Mga kaibigan. Aside from hanging up, there is also another way by putting it on the ground. It's so-called the lapag process. And you just need to spread the wings to let it dry immediately. So, talaga naman Ayan po yung two-way process. Yung, for example, wala ka ng area para sa isampay siya. So, you have to lapag it. And mga kaibigan, hindi lang po yun ang pwede mong pagkakitaan. Ito din po, yung ano niya, yung parang steam niya, ano bang tawag nito? My goodness. And then, you have to binta din.
So, another product sa Buri, pagkatapos yung, what do you call this, tinangkes. Ito po yun, pwede ding ibinta para gawing walis tingting. 15 pesos po kada ganito. O, diba, maraming may benta. Aside sa tinangkes, ito din. So, ito po yung mga bundle nito. Ito na po yung ready for bit-bit para ibinta. Okay, so this bundle, ready to sell na po ito. So, before, kailangan pa tong, higpitan. Magaan lang ang timbang pag hindi mahigpit yung pagkakatali. So, you need to tie it very tightly. Then, you have to gakos-gakos. Then, you have to, tapos, yung iba, pinatay up, pinahang up po siya para hanggang dulo kasi yung niya kailangan siyang itali hanggang ganito. Ganito, So, pag ganito na, malaki na yung bundle, hindi na siya pag isang tao lang, kailangan dalawa na kayong dalawa or tatlo na kayong nag-fighting for champion. Okay. Kailangan siya higpitan para bumigat siya ng todo. So, kani mga kuan ni. Mga 2 kilo no? Ha? 2 mga 2 kilo kapin lagi. Kaya nandiyo na ho. Isuway kog tangkis ba? Madi na ko paadyo ka ba oy? Magputol na. Tukogay. Gipasuway ko ninilan gikuan nagtukog. Nakita na ho. Dito nagikan sa mga man. Jai, bakit ka umiiyak, Jai? So, itong bundle na to, pag nahigpitan na to, pag mahigpit na yung tali, estimated po siya na 2 to 3 kilos po siya. Itong ganito. So, mahirap din po magtangkis ha. Okay. So, ang dami, no? Naghaan na, uy. So, mga 30 kilo na din. 40? 40? So, itong mga bundle dito, mga daw po ito, 40 kilos na. So, 140. 4,000 na din. Diba? So, magtangkis na tayo, oy. Kayo yung mga nanay dyan. Spend your time wisely and productively. Diba? Okay. So, this is guys, yung tinangkis po dito sa Bintig, Calapi, Bohol. Okay, thank you so much, Ma'am Nel Ann Regalado, Renana J. Laorden, and Agnes Laorden. Nandito po ako sa kanila para sa product na ito na pinipicture ko. Alright, so thank you everyone. Please subscribe my YouTube channel. So I hope you are entertained at the same time you learn something out of it, and of course, you laugh out loud.